Samantala, prosecution panel pilit pa rin na pinapadalo sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Kusang pagsuko ni Senador Rodante Marcoleta, hindi makakaantala sa paglilitis. Si Eden Santos sa report. Eden? Yes, Gianna, ilang oras bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial, pinipilit pa rin ang prosecution panel na humarap si Vice President Sara Duterte sa paglilitis. Yan ang kanilang hirit sa isinagawang press conference kanina dito sa Senado. Suportado rin ng mga abogado, mga tagapagsalita ng impeachment trial na sina Attorney Benjamin Tolosa Jr. at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong ang sentimiento ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung siya ay tatanungin si VP Sara ay haharap ito sa impeachment trial. Pero mukhang mabibigo pa rin ang prosecution dahil nananatili ang posisyon ng Vice Presidente na huwag dumalo. Mamayang alas 12 na kasi ng hapon ang formal na pagsisimula ng impeachment trial kay VP Sara. Tiniyak naman ng mga impeachment spokesperson ng prosecution panel na walang direktang epekto sa impeachment trial ang kusang pagsuko ni Senator Rodante Marcoleta bago pa man isilbi ang warrant of arrest laban sa kanya. Si Senator Marcoleta ay isa sa tatayo sana na Senator Judge. Paliwanag ng mga ito na magkahiwalay naman ang impeachment at plunder case ni Senator Marcoleta. Pero magugunitan na isinulong ng prosecution panel ang pagpapababa sa 14 na threshold to convict VP Sara dahil sa pagkakakulong ni Senator Jinggoy Estrada at pagtatago umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa at mga nakaambang kaso pa sa ibang mga senador kagaya nga ni Senator Marcoleta. Narito ang kanilang mga pahayag. Yun namin nakikita yung connection nito dun sa impeachment. And hindi na namin nakikita kung paano ho ito maging dahilan para makaantala ho dun sa proceedings. Sa amin po, that's entire different legal proceedings that involves one sitting senator. So kung wala ho akong makita na anything that would further delay the impeachment process because again, ang sinasabi po natin dito ay ang basihan ay yung directive no ng ating constitution na magpatuloy. Gianna, bagaman mamaya ay inaasahang mga procedural matters yung tatalakayin muna ng pagbubukas ng impeachment trial, pero kabilang na sa unang tatalakayin na isusulong na kaso ng prosecution ay yung Article 4 impeachment laban kay VP Sara. Ito yung sinasabing pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ni First Lady Liza Araneta Marcos at ni dating House Speaker Martin Romualdez dahil hindi na raw ito kailangan pang magpresenta ng maraming testigo para patunayan yung sinasabing banta sa buhay ng Pangulo dahil mismong si VP Sara na ang nagsabi nito sa isang Zoom press con niya noong sabihin niya yung sinasabing banta sa buhay ng Pangulo at iba pa. Bukod sa banta ay sinasabi na nila na meron na ngang kinausap na assassin si Vice President Sara Duterte na yan ay kanilang patutunayan dito sa impeachment trial kung gaano katibay yung kanilang ebidensya para idiin ang Vice Presidente dito sa Article 4 ng impeachment laban sa kanya. Hinikayat din nila ang publiko na tumutok, manood sa gagawing impeachment trial para makita nila mismo at marinig kung ano yung mga sasabihin o sagot ng kampo ni VP Sara kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Gianna? Maraming salamat, Eden Santos.